Nakakatuwa, no? Ang laki rin ang naitulong ni Meta sa kapaligiran natin. Lalo na tuwing umaga, wala ka na halos makita ang mga chismosa na nakatumpok yan sa labas ng bahay niyo. Halos bihira na nga rin silang tumumpok dyan eh. Paano kasi? Mas gugustuhin pa nila na mag-isip ng content para sa reels nila maghapon. Oo, ayaw na nila makipagchismisan o makitumpok dyan sa labas ng bahay niyo. Actually, yung atensyon nila imbis na makipagchismisan, napunta na lang talaga sa pagre-reels. At ito pa ha, imagine ninyo. Kung dati, bumibili lang ng mga lutong ulam yung mga yan, na yun, sila na mismo ang nagluluto ng mga ulam. At, kahit pritong itlog, inire-reels pa. Ganon kahusay si Meta. At ito ang pinakamalupit. Kung dati yung asawa mo tinatalahan ka sa tuwing uuwi ka, ngayon, hindi mo na makausap. Kasi, busy na sa pagla-live o hindi kaya busy sa pananood ng live. At ang mas matindi, hanggang madaling araw, nakikipag-engage na lang siya dahil wala na siyang pakialam sa iyo. Ang husay ni Meta, no? O siya, makauwi ng hati-nate pa ako ng asawa ko. Itang re-release pa niya daw kasi to baka mapagalitan ako. O siya, bye guys! Marami talagang dumadating na problema. So, tuwing pwede, magsaya ka. Kasi may mga panahon sa buhay natin, ibigin mo man, talagang mahirap magsaya. So, yung masaya na, huwag mo nang palungkotin. Meron namang ganun eh. Nasa pagtitipo na, nasa party na, nasa kasalan na, naninimangot pa. Huwag kang manimangot at malungkot kasi may mga kamag-anak ka mahal sa buhay na siguradong mamamatay. Alam nga namang hindi mamatay namamatay tayo. Doon mo na i-reserva ang lungkot mo. Siguradong maraming panahon. Pero pag ang panahon ay kasiyahan, tanggalin mo lahat ng lungkot mo, imagination mo kung ano, magsaya ka. Kasi dapat tamasahin, samantalahin ang mangilan-ngilang pagkakataon na pwedeng sumaya. At pag nakakakita tayo mga kapatid ng nagsasaya, huwag kayong killjoy. Sa mga nagbabalak po na mang-iwan ng asawa niya, sa mga nakakakita na ng iba, tandaan mo, once na iniwan mo ang iyong mag-ina, napakalaki ang magiging impact nito sa pakikitungo nila sa'yo. Hindi yung parang babalik ka lang na parang wala lang. Hindi yung parang ayos lang pagkatapos mong gawin yon. Hindi yun parang babalik ka lang na normal lang uli ang inyong relasyon. No? Walang ganon. Pag sinaktan mo ang iyong mag-ina, sinaktan mo ang anak mo, sinaktan mo ang pamilya mo, of course, merong magiging balik ito sa'yo sa pakikitungo nila sa'yo. So, meron at meron itong babaguhin sa pagharap nila sa buhay. Meron at meron itong babaguhin sa pagharap nila sa tao at higit sa lahat, meron at meron itong babaguhin sa pagharap nila sa iyo. Kapag ka may nagkasakit sa pamilya, sa ayaw at sa gusto mo, maaapektuhan ang kabuhayan mo. Napansin niyo po, pag may nagkasakit sa atin, hindi natin ginagawa before, gagawin natin. Hindi ka nangungutang, makukuha mong mangutang. Hindi ka nanghihingi, makukuha mong manghingi. Isa sa mga bunga ng hindi natin pagsunod sa Panginoon,
Manghihingi ka kahit minamaliit ka. Mangungutang ka kahit nahihiya ka. Ang problema, hindi naman sa lahat ng panahon may magpapautang sa'yo. Totoo po ba yun? Hindi sa lahat ng panahon may magbibigay sa'yo. Ikalawa, pag may nagkasakit sa miyembro ng pamilya, hindi lang kabuhayan, maging yung mga plano ng pamilya. Sa ayaw at sa gusto mo, maaapektuhan ang plano ng pamilya once na dumako ang sakit sa pamilya. Kung breadwinner ka, dalawang dagok ito sa loob ng pamilya. Nagkasakit ka na, naapektuhan pa kabuhayan ng pamilya. Kaya nga po, yung sinasabi ng maraming tao na kayamanan natin, yung kalusugan natin na yan yung meron tayo ngayon, kayamanang malaki yan. Biyayang malaki mula sa Panginoon. Kasi, pansinin mo, hindi mo kailangang mangutang para sa gamot. Hindi mo kailangang manghingi para doon sa gamot. At the same time, yung mga plano ng pamilya, magagawa nyo pa. Kapag ka may nagkasakit sa pamilya, sa ayaw at sa gusto mo, maaapektuhan ang kabuhayan mo. Napansin nyo po, pag may nagkasakit sa atin, hindi natin ginagawa before, gagawin natin. Hindi ka nangungutang, makukuha mong mangutang. Hindi ka nanghihingi, makukuha mong manghingi. Isa sa mga bunga ng hindi natin pagsunod sa Panginoon, manghihingi ka kahit minamaliit ka, mangungutang ka kahit nahihiya ka. Ang problema, hindi naman sa lahat ng panahon may magpapautang sa'yo. Totoo po ba yun? Hindi sa lahat ng panahon may magbibigay sa'yo. Ikalawa, pag may nagkasakit sa miyembro ng pamilya, hindi lang kabuhayan, maging yung mga plano ng pamilya. Sa ayaw at sa gusto mo, maaapektuhan ang plano ng pamilya once na dumako ang sakit sa pamilya. Kung breadwinner ka, dalawang dagok ito sa loob ng pamilya. Nagkasakit ka na, naapektuhan pa kabuhayan ng pamilya. Kaya nga po, yung sinasabi ng maraming tao na kayamanan natin, yung kalusugan natin na yan yung meron tayo ngayon, kayamanang malaki yan. Biyayang malaki mula sa Panginoon. Kasi, pansinin mo, hindi mo kailangang mangutang para sa gamot. Hindi mo kailangang manghingi para doon sa gamot. At the same time, yung mga plano ng pamilya, magagawa nyo pa. Totoo ba, bilang magulang, napakalungkot na iiwan mo na mga anak mo, nakabaon pa sa kahirapan. Totoo po ba yan sa mga magulang? Yung pauwi ka na sa Panginoon, pero yung mga anak mo, nakabaon pa sa kahirapan. Bilang magulang, napakalungkot na iiwan mo na yung mga anak mo, hindi mo pa alam kung paano sila mabubuhay pag wala ka na. At napakalungkot bilang magulang na iiwan mo na yung mga anak mo, hindi mo pa alam kung ano na magiging kinabukasan nila. Kaya nga po, sa lahat ng mga magulang, magiging magulang, pinakamakabuluhang role na ibinigay ng Diyos sa atin ang maging mabuting magulang sa ating mga anak. Sa mga may pamilya na ngayon, magpapamilya pa lang, tandaan nyo, pinakamagandang role na ibinigay sa atin ng Diyos, maging magulang. Pinakamaganda, pinakamasayang moment na ibinigay ng Diyos sa atin, naging bahagi tayo ng isang pamilya. At pinakapulpiling na pakiramdam bilang bahagi ng pamilyang ibinigay ng Diyos sa iyo, alam mong naging mabuting asawa ka sa asawa mo. At alam mong naging mabuti kang magulang sa iyong mga anak.